Maglinis ulit ng fish pond. Itik, itik, itik. Yan ang lilinisan mula dito. Meron pa dyan sa loob. Yan. Mula dyan. Hanggang dyan. Nililinisan yan lahat ni Papa. Mag-isa lang siya. Walang katuwang. Halos isang buwan ang paglinis. Tapos 2 weeks lang mahaba na naman ang damo ng pond. Sa nagtatanong po kung may isda pa din naman dyan kasi nabubuhay sila kahit nung tagtuyot may mga itlog, pero unti lang naman ang na-harvest ng isda. May nakakuha man pang ulam-ulam yun. Salamat Lord sa biyaya, may pang ulam-ulam. Pero kung isusuma total mo po ang gastos ng gasolina pag maglilinis dito, o kaya kukuha ka ng trabahador, babayaran mo sa isang araw, wala pa yung isdang nakuha mo, hindi pa nakabalik yung kapital. Yun, yan sa gastos dito sa fish pond, yung paglinis. Buti na nga si Papa at gasolina lang ang gagastusan. Tapos magpapalimas, magagastos ka ng rodo, papagod ka pa, maglulusbog ka dyan sa fish pond ng kati-kati. Galaw man ni BBEC yan dito kasi si BBEC. Yan, Makati ang tubig dyan. Wala dyan nagtatagal ng mga trabahador pag kinukumukuha kami kasi kinakati sila ng legs, sinusugat, dinadala pa sa ospital para magamot yung sugat. Pero praise God kasi si Papa nasanay na yata yung mga paa niya maglusbog yung katawan niya dyan sa fish pond kahit sobrang kati. So yan, kaya sa makukuha dito sa fish pond, kahit na magtanim ka pa, o yan yung mga nyog, nakakatulong din yung mga nyog kasi may libre ka ng panggulay at pwede mo din ibenta basta matyaga ka. Pero pagka matanda na, kagaya kila pa mahina na, o sino pa ang kukuha niyan, hindi naman nakaya. Tama lang din sa mahal ng mga bilihin ngayon. Sa mahal ng mga bilihin, kahit ipagbili mo lahat ng nyug dyan na nakikita nyo, o hindi yan aabot sa mga pangangailangan sa araw-araw, panggastos sa pag-aaral. Kasi sobrang ng mahal ng mga bilihin ngayon. Kahit pa magtanim ka ng mga gulay, tanim ka ng mga para may pang araw-araw, kulang pa din sa mga pangtustusin, gastusin sa araw-araw, lalo na nung mga nag-aaral pa lang kami. Pero salamat kay Lord kasi may ginagamit si Lord na tao para makapagtapos kami sa pag-aaral. At laking biyaya po yung ice cream na binigay po ni Lolo sa aming mga magulang. At yun yung dahil sa pag-ice cream, sa biyaya ni Lord, kami po ay nakapagtapos. Kaming 5 kami, yung isa nag-aaral pa. Nakapagtapos kami ng pag-aaral dahil po sa biyaya ng Diyos, sa pag-ice cream, sa paglilingkod, may nagbibigay din kahit papano. So yan po ang reason kung bakit kami nakapagtapos, hindi po dahil sa fish pond. Kasi kung sa fish pond, ang dami ng aksidente mga nangyari kay Papa na puro lang gastusan. Tapos ninanakaw pang mga nyog, ninanakaw pa yung mga isda. Pagkatapos ng mag-grass cutter, pagod na pagod ang aking magulang paglinis dito sa paligid. Nanakawin lang ng mga hindi nagtatrabahong mga tao na kailangan magtrabaho. Pwede naman magtrabaho, ayaw magtrabaho. BBEC, nakikinig si BBEC.
Tapos ninanakaw lang. So grabing experience dito ni Papa sa fish pond. Lalo na noon ng mga bata pa lang kami. Wala man nakukuha si Papa. Tamang bigay lang nung mga panahon, tas nawala na. Pero dahil sa biyaya ni Lord, kaya tumagal po kami dito sa Calabanga dahil sa pagsiserve kay Lord, dahil sa church. Pero sabi sa Bible, kapag tayo ay nagbabahagi ng Word of God, ay kailangan din tayong mabuhay sa Word of God. Pero dahil sakto lang naman ang mga naglalab-gift, wala din naman si mamang binibigay dati sa pastor, nito lang na meron, kung saan yung graduate na kami lahat. Salamat kay Lord sa biyaya, ginagawa namin yun para kay Lord, hindi para sa tao. So kahit wala kaming nakukuha, iniisip ng iba mayroon. Iniisip po ng mga kakilala namin na may nakukuha si mama sa pagpapastor noon, pero wala po talaga. Maging si Papa, so sikap talaga dito. May nakapagsabi din na magtanim para hindi magutom. So yun, nagtanim naman po kami kung ano-ano, mais, mani, kung ano-anong tinanim ni Papa, mga gulay doon nga, o doon sa dulong yun. Nagtanim din sila pa ng kalabasa, pero ninanakaw lang din. May mga ebidensya pa, may chinilas na naiwan, may aso na naiwan. So yun, sabi nila magtanim para magbusog, para may makain, hindi magutom. So yun, doon na tayo, may pagkain na tayo sa araw-araw. Paano naman po yung pangangailangan namin sa pag-aaral, pambili ng notebook, pambili ng ballpen, o pambili ng makeup ni mama, wala na yon, wala nang mga ganon, basta makakain lang. So hindi pa rin sasapat talaga kung wala ang biyaya ng Panginoon. Hindi kayo mabubuhay dito kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung aasahan lamang namin ay fish pan or yung may kaunting nagbibigay noon kay Papa, hindi po kaya noon ng iano ang family namin. Dahil kami po ay 6 lahat, nadagdagan ng isa 2007, yon yung bunso namin. So hindi po kakayanin ng dito sa fish pan at mga tanim-tanim. Nagtinda din yan si kuya ko, elementary pa lang natutunan magtinda ng ice cream. Tapos minsan papaya, sili, dyan yung mga tanim ni Papa tinitinda namin sa sentro. Pero kulang pa din. Kaya kung hindi talaga sa biyaya ni Lord, hindi po makakatagal din kami dito. Kasi mahirap din talaga ang gawain dito ni Papa. Ang mga trabaho, tapos na aksidente pa. Sariling pera, magpapagamot, magpapa-ospital, magpapadoktor, nalaglag, kung ano-ano, nalaglagan ng niyog, nalaglagan ng itak, hanggang ngayon. So yan, pero lahat naman ng ginagawa namin ay nakikita yon ni Lord, at di man makita ng tao, pero si Lord nakikita yon. So ito na nga, matanda na si Papa at kailangan na din siguro ng mayroong mag-caretaker din dito, kasi hindi na din naman ng mga magulang namin kaya na magganyan-ganyan, linis-linis pa dyan. So kailangan din talaga may mag-caretaker din dito na iba para makapagpahinga naman si Papa, si Lolo dito sa pamili ni sa fish pan. Lalo na pati ang sobrang init na ngayon, masakit na sa ulo, matanda na din. So kailangan na din na magpahinga-hinga si Brother Sunny or si Pastor Sunny, praying na may gamitin si Lord na, or yung talaga dito, magkakaroon ng passion dito sa paglilinis dito sa paligid, tapos dito sa buong paligid. So yun lamang ang kwento, ang sharing ko, ang experience ko bilang isang anak, at marami pa, pero yan lang muna. That's all. Thank you.